Mga kabayaning Pilipino, magbigay lang po tayo ng reactions doon po sa sinasabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman about doon sa sitwasyon ni Tatay Digong. So, yung sinasabi niyang butot balat na lang daw, ano. Ito lang po ang ano ko sa Pilipino, no? Sa sambayan ng Pilipino. Noong nagserbisyo bilang presidente ang ating mahal na Pangulo, pinagserbisyuhan niya tayo ng buong puso, no? At walang pag-aalinlangan. Dahil ang iniisip niya ay ang kapakanan nating lahat, yung mga anak natin, yung mga salinlahi sa darating na araw, no? Kumbaga yung mga susunod na henerasyon. Sinakripisyo niya yung buhay niya, kaligtasan ng pamilya niya para lang sa atin. Ngayon, andito na tayo sa punto na kumbaga sinisingil na siya ng mga kalaban niya, no? Sa politika, sa mga taong nasagasaan niya nung panahon na siya ang naging presidente o pangulo ng ating bansa. Ngayon, nasaan na po ba yung mga Pilipino na pinagtanggol at ipinaglaban niya? Asa na po ba tayo ngayon? Bakit naging pipit bulag tayo at bingi sa katotohanan? Bakit naging takot tayo? Minsan may isang tao, minsan may isang leader na tumayo sa atin na bilang isang makatao, isang makamamayan, kapakanan ng mamamayan niya, bilang isang Pilipino ang inuuna. Pero ito tayo nagkukubli sa dilim. Ito tayo natatakot na ipaglaban na naman ulit ang ating mga karapatan. Paglaban ulit natin ang ating mga kaligtasan. Hindi na natin alam, no? So kahit man lang sa kunting bagay, masuklian natin yung mga sakripisyo na ginawa ng dating Pangulo sa atin. So alam ko na hindi naman naging perpekto yung pamumuno niya, pero kahit papaano na ibalik niya ang dangal, ang respeto ng mga bawat Pilipino, takot ang mga kriminal na gumawa ng mali, no? Naibalik ang lansangan para sa tao. Yun yung pinaka-importante sa lahat eh. Pero bakit ngayon takot tayong ipaglaban, ipagsigaw ang kanyang kalayaan? Hindi pa ba sapat yung ginawa niya para sa atin? Panahon na para ipagsigawan natin at ipagtanggol din naman natin siya. Kasi sa kanyang sitwasyon ngayon, nakakaano ng puso. Kumbaga, hindi ba tayo naawa sa sitwasyon ng dating Pangulo? Kaya siya nakakulong dahil sa mga maling paratang. Nakakulong siya dahil sa pinaglaban niya ang ating karapatan bilang mga Pilipino. Walang sinuman na nag-aastang maangas, wala sinumang mga ibang bansa na nakikipag-ano sa atin. Tingnan nyo nga, malaki ang respeto nila, lalo na sa mga OFW sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya panahon na tumayo tayo, ipaglaban natin, sigaw natin na let's bring him home, PRD. Mas maigi pa dito na lang siya mamamatay, at nang sa ganon mabigyan natin siya ng honor bilang isang Pilipino, bilang isang dating presidente. Ma-appreciate natin yung mga ginagawa niya kaysa doon sa ibang bansa, sa dayuhan ng bansa na wala namang karapatan anuhin tayo. So ito lang po, no, it's a wake up call for all the Filipinos around the world, lalo na yung mga OFW, mga mamamayan natin, mga Pilipino. So I hope, no, please, ito na lang po, tulungan nyo po na lumago itong channel na ito, dahil po
Wala naman po akong ibang intentions kundi ang tumulong sa aking kapwa. Kung sakali naman pong lumawak ang ano na ito, gusto ko po sanang tulungan yung mga maliliit na mamamayan natin, lalo na yung walang, yung sa malayo-layong mabigyan natin sila ng solar panel, ng mga yero. So yun po ang purpose ng vlog na ito. Naway po huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, and then i-hit yung notifications bell, and then subscribe na din po. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta, lalo na yung mga OFW natin sa amang ipalot ng mundo. Mag-ingat po kayo. Ang kaligtasan po ang siyang susi sa atin, sa lahat. Okay, maraming salamat, and then bye-bye.